Como nga si Soriano, ito si KDR, napatunayan nilang mga bulaan. Ngayon, basta mangangaral, ayaw na nila, Brad Ray. Basta may mangangaral, tutol na sila. Kasi nakakadala na yung mga mangangaral na yan eh. Dapat tayo'y direkta na lang sa Panginoong Hesukristo. Wala na tayong dadaanan pa. Mga Biblia naman kaya mo naman basahin mo at maunawaan mo yan. Hello! O ngayon, yung sugo na yan, salitang sugo, allergic na marami dyan, lalo yung mga exiter sa MCGI. Allergic, sugo. Kasi ang kanilang pagkakaintindi sa salitang sugo, napakataas na tao niyan. Nasa pedestal. Sabi nga nung napanood ko doon sa KD Rock, Brad Ray, babae, natapakan siya. Natapakan siya ni KDR, yung paa niya. Sabi nung babae na nasaktan dahil natapakan, isang malaking karangalan po ang natapakan ako na sugo. Naloko na. Natapakan na yung paa niya, siya na nasaktan. Karangalan pa niya yun na ang nakatapak sa paa niya, sugo. Meron pa dati, pag nahawakan ng kamay ng sugo, pwede na raw siyang mamatay. Kasi nga, yung sugo, nilagay nila sa pedestal tinitingala. Masyado ng importanteng tao yung sugo. Kasi may mga ibang relihiyon, talagang yung sugo nila, talaga naman pagdadaan niya sa kalsada, merong wangwang. Diba? Merong mga escort na pulis. At talagang nagkaka-traffic. Ganun kasi yung mga sugo ng ibang mga relihiyon. Sugo ng ibang iglesia na matataas na tao, may malaking kapangyarihang hawak. Pero pagka Biblia, ang ating tatanungin, ano ba ang kahulugan nung salitang sugo? Kailangan pa ba ang mangangaral sa usaping kaligtasan? Pagka ang paksa ay kaligtasan, ang tema, kaligtasan, kailangan pa bang may mangangaral? O sige po, tanungin natin ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, bago tayo magbasa. Para malaman ko lang kung ano ang nasa kalooban ng mga nakikinig. Pagka ang pinag-uusapan po ay kaligtasan, kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan para ikaw ay huwag kang mapahamak doon sa parusa, sa apoy na walang hanggan. Kaligtasan para ikaw ay maging dapat sa Diyos makarating sa langit. O ang tanong, kailangan pa ba ang mangangaral? Kasi kaya ko tinatanong yan, binabaliwalahan na nga ng mga ibang exiter. Dapat direkta na kay Jesus. Wala nang middleman. Hello. Meron ako napakinggang ganong exiter Basta kailangan tayong lahat, direkto na sa Panginoon. Wala nang middleman pa. Diyan nga tayo napagsamantalahan sabi nila. Como nga si Soriano, ito si KDR, napatunayan nilang mga bulaan. Ngayon, basta mangangaral, ayaw na nila, Brad Ray. Basta may mangangaral, tutol na sila. Kasi nakakadala na yung mga mangangaral na yan Dapat tayo'y direkta na lang sa Panginoong Hesukristo. Wala na tayong dadaanan pa. Mga Biblia naman kaya mo naman basahin mo at maunawaan mo yan. Hello! Yan, sumasagot na ang ating mga ka-Bible study. Kailangan pa rin kawili ang mangangaral. Biblical po iyan. Kailangan po. Yan. Kailangan po ng sugo. Kailangan ng mangangaral para sa kaligtasan. Yes po, kailangan pa rin. Ang sugo ang tinasihan ng Panginoong Diyos. Kaya, sa Facebook naman, kumbaga sa school, may teacher na taga-turo. Kailangan po. Ayan. Kailangan po, basta wag lang bulaan. Ayan. At least, ang marami po sa mga nanonood ngayon, nakikinig, talagang sumasang-ayon sila na pagka ang pinag-uusapan ni kaligtasan, kailangan ng mangangaral. Opo, Brad Willie, kailangan po ang punong mangangaral sa iglesia. O ngayon, pasagutin natin ang Biblia, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga sagot. Ngayon, mismong yung sagot
sa Biblia ang ating basahin para masagot ang ating tanong. Kailangan pa ba ang mangangaral sa usaping kaligtasan? Basa sa Roma 10:13 hanggang 15:30. Basahin natin ang mga talata. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sino po ang maliligtas, mga kapatid, mga ka-Bible study? Sabi po ng talata, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ngayon, sino po itong binabanggit sa talata na lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas? Tuloy natin sa talatang 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Maliwanag naman po pala, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung binabanggit na maliligtas na lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sila pala yung mga tumatawag dahil sumasampalataya. Amen! Kailangan kasi yung mga talata sa Biblia, alam na himayin. Para makita yung bawat punto. Pagka ang tao tumatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas yun. Ngayon, sino yung taong maliligtas sa tumatawag sa Panginoon? Yung sumasampalataya sa Panginoon. Amen! Sabi paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Yung palang mga maliligtas na tumatawag sa Panginoon, mga sumasampalataya sa Panginoon. Ngayon, paano silang magsisisampalataya sa Kanya, sa Panginoon, na hindi nila napakinggan? Ibig sabihin, para ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, kailangan mo nang mapapakinggan. Amen. Kailangan mong makinig. Amen. May papakinggan ka para ikay magkaroon ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Roma 10:17. Amen. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Para maligtas ang isang tao, tumawag sa Panginoon. Para makatawag sa Panginoon, dapat sumasampalataya. Para sumampalataya, magkaroon ng pananampalataya, dapat may mapakinggan. Ngayon, ano naman ang sabi? Tuloy natin ang basa sa talatang 15 o 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, paano silang makikinig na walang tagapangaral? Para pala magkaroon ng pananampalataya ang isang tao at siya maligtas. No? Para makatawag siya sa Panginoon, kailangan niya ng pananampalataya. Para siya magkaroon ng pananampalataya, kailangan niyang makinig. Ngayon, paano siya makakapakinig kung wala namang tagapangaral? Kaya sa ating tanong, kailangan po ba ang mangangaral sa usaping kaligtasan ayon sa Biblia? Kailangan o hindi? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, pwede ho bang magbigay ng sagot batay sa ating binasang mga talata sa Biblia? Kailangan po ba na may mangangaral sa usaping kaligtasan? Pwede na po bang alisin ang mangangaral, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kasi naglipana na po ngayon ng mga exiter sa Facebook, YouTube, gamit ang Biblia. Pero sila mismo, na ginagamit ang Biblia, lumalabas sa bibig nila at meron silang mga napapaniwala na hindi na kailangan ang mangangaral. Andyan ika ang Biblia, saan ikang magbasa. Ikaw na lang ang magbasa. Mauunawaan mo yan mag-isa.
Kailangan dumirekta ka na lang kay Jesus Christ. Huwag ka nang dadaan pa dyan sa mga middleman na yan. Di ba? Brother Ray, yun ang kanilang dinidiinan ngayon eh. May napapaniwala naman sila. Pag naman binasa ang Biblia na ginagamit nila, makikita naman sa Roma 10:13 hanggang 15 na pagka pinag-uusapan ng kaligtasan, hindi pwedeng walang mangangaral. Kasi ang mangangaral, papakinggan yan. Pagka nakinig ka sa mangangaral, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. At dahil may pananampalataya ka na sa Diyos, tatawag ka sa Diyos. At doon ka magkakaroon ng kaligtasan. Amen! O ngayon, sa kaligtasan. Kaligtasan po ang paksa. Kaligtasan ng usapin. Kailangan po bang may mangangaral o wala ng mangangaral? Diyan po muna tayo mag-usap. Isang talata pa lang ang ating binabasa. Kaya pagka kayo nagtiyaga pang makinig doon sa mga ibang mga nangangaral sa Facebook at YouTube, gamit ang Biblia, pero ang mga sinasabi salungat sa nakasulat sa Biblia, kayo po'y nagsasayang lang ng oras. Itulog nyo na lang kaysa kayo magpuyat sa ganoong mga pangangaral na ginagamit ang Biblia pero tinututulan yung nakasulat sa Biblia. Ayon sa ating binasa, kailangan may mangangaral. Amen! Opo, kailangan. Mahalaga. Amen! So, kaya ito yung sinasabi ko mga kapatid, na alarma ako nito mga nakaraang araw kasi noong aking tinitimbang-timbang na ang mga pangyayari, sabi ko si KDR nakatago sa aparador, hindi siya masyadong delikado. Ang mga aral niya, kumbaga sa palaisdaan, nang nilalason lang ni KDR, yung mga isda sa palaisdaan, konti lang yun. Pero itong mga exiter, nasa Facebook, nasa YouTube, ang nilalason na kako yung ilog at dagat. Kaya kako mas mapanganib sila, mas delikado sila. Ngayon, kasama sa kanilang mga maling aral, lason, yung hindi na kailangan ng mangangaral. Ayaw na namin ikang may mangangaral pa. Mga sugo-sugo na yan, ayaw namin yan. Dumirekta na lang sa Diyos. Wala nang middleman. Biblia, basahin mo sa sarili mo yan, maintindihan mo yan, sabi nila. Pero hindi na sabi ng Biblia. Amen. Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study. O ngayon, kung kailangan ng mangangaral sa usaping kaligtasan, sinong mangangaral yun? Lahat ba ng mga nangangaral kailangan sa kaligtasan? Sino? Tuloy natin sa 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sinong mangangaral ang kailangan sa usaping kaligtasan? Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang kailangan po sa usaping kaligtasan na mangangaral, yung mangangaral na sinugo ng Panginoon. Amen. Ang mangangaral na sugo ng Diyos ang kailangan sa usaping kaligtasan. Maliwanag po, malino po, masala po, kalugurang pengari, kapatid. Sa Kapampangan po yun lang natatandaan ko. Kalugurang pengari, kalugurang kapatid. Gusto natin ng kaligtasan. Gusto nating maligtas. Ano ang kailangan gawin para maligtas? Kailangan mong gawin, makikinig ka sa pangangaral para magkaroon ng pananampalataya. At pag may pananampalataya ka na, tumawag ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Amen! Ngayon, sinong mangangaral ang kailangang mapakinggan? Mangangaral na sinugo ng Diyos. Amen! Kaya pagka ang papakinggan mo sa Facebook, sa YouTube, ni hindi nga nagpapakilalang mangangaral, ba't makikinig ka pa? Di ba ayaw nga magpakilala, ayaw nga humayag na mangangaral?
Bakit pagtsatsagaan mo pang makinig? Magsasayang ka pa ng oras. Makinig ka sa mga ngaral na sinugo ng Panginoon. Amen. O ngayon, yung sugo na yan, salitang sugo, allergic na marami dyan, lalo yung mga exiter sa MCGI. Allergic, sugo. Kasi ang kanilang pagkakaintindi sa salitang sugo, napakataas na tao niyan. Nasa pedestal. Sabi nga nung napanood ko doon sa KD Rock, The Dre, babae, natapakan siya. Natapakan siya ni KDR, yung paa niya. Sabi nung babae na nasaktan dahil natapakan, isang malaking karangalan po ang natapakan ako na sugo. Naloko na. Natapakan na yung paa niya, siya na nasaktan. Karangalan pa niya yun na ang nakatapak sa paa niya, sugo. Meron pa dati, pag nahawakan ng kamay ng sugo, pwede na raw siyang mamatay. Naloko na. Kasi nga, yung sugo, nilagay nila sa pedestal, tinitingala. Masyado ng importanteng tao yung sugo. Tama po. Kasi may mga ibang relihiyon, talagang yung sugo nila, talaga naman pagdadaan niya sa kalsada. Merong wangwang. Diba? Merong mga escort na pulis. At talagang nagkaka-traffic. Tama po. Ganun kasi yung mga sugo ng ibang mga relihiyon. Sugo ng ibang iglesia na matataas na tao, may malaking kapangyarihang hawak. Pero pagka Biblia, ang ating tatanungin, ano ba ang kahulugan ng salitang sugo? Interesado po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ano ba ang kahulugan sa Biblia pagka sinabing sugo? Basa, Jeremias 23:32. Ito po ang nakasulat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon. At sinasaysay, at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Gayunman ay hindi ko sinugo sila o inutusan ko man sila. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung salitang sugo, sinugo, ano ang kahulugan po niyan sa Biblia? Sabi ng Diyos yung mga propeta na nanghuhula ng sinungaling na panaginip, nililigaw yung bayang Israel. Sabi ng Diyos, hindi ko sinugo sila o inutusan ko man sila. Pag pala sugo, ang ibig sabihin sa Biblia, utusan. Pagka sinugo, inutusan. Di ba, ganyan naman talaga ang kahulugan. Ano ba trabaho mo? Messenger sa bangko. Radbik, ano ginagawa ng isang messenger sa bangko? Yun ang madalas tawagin. Hoy, punta ka doon, dalin mo to. Di ba? Deposit mo to, kunin mo yung dokumento na yon. Messenger di utusan yon. Kaya sa ibang iglesia, yung messenger, yun ang hari. Yung sugo, yun ang ang kilos prinsipe, ang kilos hari. Sa MCGI, yung kanila sugo doon, gano'n di ba? Hari ang galawan. Pag may sinabi, hindi mababali. Kung magpakilala, mga alipin kay Kristo. Pero ang kapangyarihan, daig pa ang hari. MCGI yun. Hindi naman totoong iglesia yun. Kaya kung may sugo man doon, hindi yun ang totoong sugo. Hindi tunay na sugo yun. Amen! O yun dapat ang maintindihan ng mga nakikinig, lalo ng mga exiter.
Hindi naman pwede na dahil si Brad L, si KDR, ginamit itong salitang sugo, kinapit sa kanila. At kayo pinagsamantalahan, dinaya. Basta sugo ngayon, ayaw nyo na. Nasa Biblia naman yung salitang sugo. Talagang ang Diyos nagsusugo pa rin hanggang ngayon. Amen. Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study, kasi sinasabi ng mga Exeter na ito, wala nang sugo ngayon sa panahong ito. Namatay na ang mga apostol tapos na pagsusugo. Napapaniwala nilang iba, yung mga walang alam sa Biblia. O ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study, kailangan po ba ang sugo? Sugong mangangaral. Pagka ang usapin ni kaligtasan, hindi pwedeng magkakaroon ng kaligtasan na ang mangangaral aalisin mo. Kumbaga may programa ang Diyos, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nasa programa ng Diyos, programa ng kaligtasan, ang sugong mangangaral. Amen. Hindi pwedeng yung programa ng kaligtasan kumpleto pagka tinanggal mo yung mangangaral na sinugo ng Panginoong Diyos. Yung mangangaral na inutusan ng Panginoon. Amen. Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Maliwanag po ba yan sa atin? Kaya pagka kayo po ay makikinig sa Facebook, YouTube, at ang inyong napakinggan na nangangaral, tahasang sinasabi, hindi kailangang may mangangaral. Hindi kailangan may sugo. Hindi kailangan may middleman pa. Direkta ka na lang sa Diyos. Basahin mo ng direkta ang Biblia at maiintindihan mo yan sa sarili mo. Huwag na po kayong magsayang pa ng oras. Yun yung sinasabi ni Brad Edwin nung minsan na magkasama kami. I-block mo na, i-unfollow mo na. Mga mangangaral yun. Na ginagawa yung pangangaral. Ayaw lang humayag, tapos kinokontra yung mga nasa Biblia. Yun yung sinasabi natin. Hindi ka nga naniniwala sa Biblia, ba't kasama ka pa? Hindi ka nga naniniwala sa salita ng Diyos, di ka naniniwala sa Diyos, bakit sumasama ka dyan? Ngayon, anong patunay? Magbigay tayo ng patunay sa Biblia na kailangan talaga ang mangangaral, sugo para sa kaligtasan. Basahin natin ang Gawa 11:11 hanggang 14. Magandang balita Biblia. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Salita ng Apostol Pedro, pinasundo kasi siya ni Cornelio. Tuloy. Sinabi sa akin ng Espiritu, na wag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Tuloy. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Si Cornelio nagsugo, nagutos para yung kanyang mga taong inutusan, sinugo, masundo si Apostol Pedro. Para saan? 14. Sasabihin niya sa iyo ni Pedro ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Mga kapatid, mga ka-Bible study, bakit kailangan pa si Apostol Pedro makarating kay Cornelio? Kasi si Apostol Pedro ang magsasabi kay Cornelio ng mga kailangan niya upang siya'y maligtas at ang kanyang sambahayan. Amen. Mangangaral si Pedro kay Cornelio
ng mga salitang ikaliligtas ni Cornelio at ng kanyang pamilya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.